Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Mga sangkay, buong mundo ngayon ay inabangan ang pag-uusap o mahalagang meeting ng Pilipinas, Japan at Amerika. Ito ay sanib puwersa, mga sangkay, na pag-uusap na kung saan isa sa magiging topic ay ang China. No? Ngayon, buong mundo ay nag-aabang kung ano po ang gagawin nitong tatlong bansang to na dati mga sangkay, kaaway po yung Japan, subalit ngayon, kakampi na po ng Pilipinas at Amerika. Ano kaya ang kanilang pag-uusapan at bakit po inaabangan ito ng buong mundo? So ito na, tingnan po natin itong balita. No? Ayon po kasi dito, pulong ni na US President Biden at Japan Prime Minister makakatulong sa Southeast Asia. So ito mga sangkay, trilateral na meeting po ito. Philippines, Japan, and US. At ang magiging host po nito ay ang Amerika. So ano ang magiging takbo sa usapan na ito mga sangkay? Inaasahang tatalakayin ang mga pinakahuling hakbang ng China sa West Philippine Sea sa makasaysayang pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pangulo ng Amerika at Prime Minister ng Japan sa Abril. Grabe, no? Makasaysayan. Ito po yung kasi ito po yung sabay-sabay talaga. Kumbaga mayroon po talagang alyansa. Isipin nyo mga sangkay, dati itong Japan, kalaban po yan ng Pilipinas, di ba? Dati kalaban din po ng Amerika yan. Pero ngayon mga sangkay, kakampi na. Parang dati din. Di ba yung Amerika nanakop sa Pilipinas, tapos dumating yung World War II, naging kakampi ng Pilipinas. Pero mga sangkay, para lamang po sa kaliwanagan ng marami, nung World War II, ang nagpahamak po sa Pilipinas ay bansang Amerika kasi dito ang ginawang battlefield. Okay? Kaya nagpuntahan dito yung mga Japanese kasi nandito yung US. 'Di ba? Pero mga sangkay, nanalo din naman po tayo sa digmaan kasama po yung Amerika kasi sumuko mismo yung Japan. Ngayon, eto, dating kaaway, ngayon kakampi. Pero, gitang Foreign Affairs Department, hindi nakadirekta ang pulong sa anumang bansa. Nakatutok si Marie Zumali. Malamang hindi naman talaga nila sasabihin yan kung ano magiging pulong. Pambihira naman kayo. Matapos lang ang halos isang taon, muling makikipagkita si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Joe Biden sa Washington, D.C. sa Amerika. Pero makakasama na nila sa makasaysayang Trilateral Leaders Summit sa April 11 si Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Tatlong to mga sangkay, remarkable ito kasi Japan po yan eh. We know the story about Japan sa nakaraang World War II na mortal na kalaban po yan ng Amerika at Pilipinas. At alam nyo mga sangkay, yung Japan kasi, kung mayroong kinakatakutan yung China, wala pong iba kundi Japan. Kasi ang Japan mga sangkay, magagaling po pagdating sa strategy ng digmaan. Bukod dyan, talagang matatapang ang mga to. May ibubuga pagdating po sa sandatahan. Ngayon kasi masyado lang maingay itong China. Pero alam nyo mga sangkay, kung hindi lang itong Japan nabigyan po ng pinaka-sanction kasi nagkaroon po sila ng ano pa tawag doon? Ano bang natawag? Parang parusa. Simula kasi nung di ba, after World War II, so ang Japan nang invade sa Pilipinas kasi nandito yung US, nagkaroon po ng digmaan. So ang isa sa mga naging hakbang laban po sa Japan, bawal na po silang makisawsaw sa mga problema ng mga bansa, halimbawa na lang yung mga militar, mga sangkay. Kaya nga po ang tawag sa kanila militar is self-defense. No, sa Pilipinas, Armed Forces of the Philippines, doon sa Amerika. Kumbaga, itong Japan, wala po silang hindi po sila pinahintulutan na magpalakas ng ganong katindi sa kanilang sandatahan. Pero ngayon, mga sangkay, iba po. Lumalakas ang Japan at nag-aalala po ang China. Kasi itong Japan, binigyan po ng pahintulot ng Amerika. Sige, magpalakas kayo. Ganun po ang nangyayari. Siguro dahil po sa napipintong World War III. Ang pulong ng tatlong leader makabubuti raw sa Southeast Asia ayon sa Pangulo.
nang makipagkita sa kanya ang bagong Japanese ambassador to the Philippines kahapon. Hindi lang pagsusulong sa trilateral partnership at muling pagpapatibay sa matatag ng alyansa ng tatlong bansa ang layo ng summit, kundi inaasahan ding matatalakay dito ang kanilang common vision para sa mapayapang Indo-Pacific region. Ang tanong, matatalakay rin ba rito ang mga pinakasariwang pangaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea? Alam nyo mga sangkay, marami po sa magiging usapan dito. Of course, hindi na po isa sa publiko. Sigurado po yan mga sangkay. Magiging sekreto na po ito kasi halimbawa, sigurado ako pag-uusapan po dito yung China. Baka nga China yung isa sa main ano nila dito mga sangkay eh. Magiging main topic eh. Pero syempre, hindi na po nila sasabihin yan kasi makakakuha ng ano yung China, 'di ba? Yes, I think we can expect a discussion on the recent incidents. We can expect an alignment of views among the three countries on the recent incidents in the West Philippine Sea. Our three leaders are expected to include this in their discussions and in the vision statement. Our main focus is on working together to ensure that the Indo-Pacific region remains free, it remains open, and that there's security and stability throughout the region. Oh, ayan, mga sangkay, yan po yung magiging nila. Pag-uusap ngayon mga sangkay. Pero yung mga naririnig nating information, yan po yung pinakamababaw na impormasyon na inilalabas nila. Yung gusto nila, maging malaya po ang maraming mga bansa like Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea, Japan, at dito sa Southeast Asia, buong Asia, ganoon mga sangkay. Pero, yung pinakamalalim na magiging usapan o purpose ng meeting na ito ng tatlong mga bansang ito, itatago na po yan mga sangkay. Hindi na po yan isa sa publiko. At alam nyo paano natin malalaman yan? Base po sa nangyayari na lang. Mag-obserba na lang po tayo after ng meeting na yan, ano ang magiging takbo ng bansang China, bansang Amerika, bansang Japan, especially in our country. Doon lamang po natin maiintindihan ano ang napag-usapan nilang tatlo. Bagamat inaasahan umano ang mas matapang na joint vision statement ng tatlong leader, may agad na iginiit ang DFA. This trilateral cooperation is not directed at any country. Of course, we will... Hindi daw direkta sa isang bansa. Talagang itatago yan mga sangkay para, siyempre, para sa seguridad ng bansa at higit sa lahat mga sangkay, hindi po makakuha ng kahit anong impormasyon ang mga nagbabantay na kalaban. Pero alam ko mga sangkay, itong mga kalaban ngayon nila, like Russia, itong China, may mga may mga pinadala na rin pong mga intel na mag-iimbestiga kung ano ang magiging talakayan tungkol po dito. Continue to call on peace and stability and that the recent incidents be solved in a peaceful and diplomatic manner. May hiwalay pang bilateral meeting sa pagitan lang ng ating Pangulo at ni Biden para pag-usapan ng kooperasyon sa seguridad, clean energy at iba pa. Makakapulong din ng Pangulo ang US Defense Secretary at mga negosyante ng Amerika. Para sa GMA... Okay, so ayun mga sangkay. Ano sa tingin nyo yung magiging meeting dito? Tingin nyo ba kasama dito yung mabigat na usapin sa China? Grabe mga kaibigan, naiipit ang Pilipinas, grabe. Nadawit lang tayo mga kaibigan ng tutusin eh. Nyo ba may pinaplanong malalim itong Pilipinas, Japan, at Amerika? Comment nyo sa ibabang yung mga... Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.